Parang Jollibee lang yun. Bida-bida. Simba, uwi. Simba, uwi. Ang tawag namin doon ng mga pastor, Zimbabwe. Kung hindi sentro ng mensahe mo ang Panginoon, walang silbi yun. Only what's done for Christ will last. He must increase and we must decrease. Last Sunday, I was the speaker of a church anniversary ng kaibigan ko. At doon sa church na yon nakapila yung mga kabataan, no? At mga youth. Hindi dahil may ayuda. Kung hindi ugali nila doon na dapat magmano lahat na kabataan sa matanda. Gulat ako pagdating ko, nakapila na naman yung mga bata at saka mga youth. Sabi ko nga doon, siguro yung mga youth, dati nung nag-speak ako doon, long time ago, mga nasa Sunday school pa. Pero ngayon nandun na sila, nasa praise and worship na sila. No? So, nagulat ako nung nagmano sila, naalala pa nila ako. Sana ganun din dito sa atin. Minsan kasi nagiging invisible ang matatanda dito sa tingin ng mga kabataan. At yun ang gusto nating kultura dito. Yung mga bata natin, turuan natin, yung kabataan natin, na magmano. Hindi naman kawalan yung magmano sa matatanda dito sa atin. Although, marami naman youth natin dito talaga ginagawa na nila. Kahit hindi nila nakasanayan sa kanilang mga bahay, pero pagdating dito sa church, dahil ito yung kultura na tinuturo natin. Maging, nandun yung respeto sa matatanda. Okay? So today is our third sermon. Si Pastor Arnold wala ngayon dito, nasa kabilang church. So ito yung pangatlo nating sermon sa ating team, Celebrating God's Faithful Servants. No? Kasi nga, ang buwan ng October ay para sa mga pag-re-recognize sa ating mga naglilingkod sa gawain. And the title of my sermon this morning is The Importance of Serving for His Glory. Ano ba ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? Ano sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31? Marami tayong mga verses na titignan this morning. Sabi rito, so whether you eat or drink, or whatever you do, do all for the glory of God. So, ano yung mang ginagawa mo? No? Kumakain ka, umiinom, or ano man bagay ang ginagawa mo, dapat daw ginagawa natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Why does God's glory matters? Bakit mahalaga para sa Panginoon yung kaluwalhatian sa Kanya? No? Bakit sinabi niya ito dun sa Corinthians na to? Whether you eat or drink, whatever you do, do all for the glory of God. Ibig sabihin, mahalaga para sa Panginoon yung kaluwalhatian niya. And why it matters? Because the purpose for which we are created is to reflect and magnify God's glory. Alam nyo, alam natin na tayo ay nilalang kawangis ng Panginoon. At ang reason bakit tayo nilalang ng Panginoon is to reflect and magnify God's glory. Sa pamamagitan ng buhay natin, nagre-reflect yung kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 43 verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So the purpose bakit tayo create ni Lord ay upang bigyan siya ng karangalan. No, parang kung titignan mo selfish si Lord, create niya tayo to give glory to Him. Pero ganun talaga ang Panginoon eh. Sabi niya, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Of course, yung mga animals, hindi naman magbibigay sa kanya ng karangalan yon. Kasi hindi naman sila nilalang kawangis ng Diyos. Tayo ay ginawa ng Diyos, kawangis niya with emotions, with feelings,
upang ibalik sa Kanya ang kaluwalhatian. So how is your service to God? Ito yung tanong ko. Paano, kumusta yung paglilingkod mo sa Panginoon? Kumusta? Kung ikaw nandyan na sa ministry ngayon, kumusta yung paglilingkod mo sa Panginoon? Yung paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi lang yan nandiyan ka sa ministry. Even for your personal life, even nga sa giving, no? You're serving God through giving, through talent, through your strength. So how is your service to God? It is for personal gain. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon para sa may pang sarili. Parang naalala ko parati, alam nyo, yung very popular ngayon, yung, di ba, yung corruption sa ating gobyerno. Yung mga politiko, tumatakbo sila. Pagkatapos ng tatay, yung anak naman, yung asawa, nagpapalit-palit sila. For what reason? Ano bang meron dyan sa posisyon? Of course. So, ano yun? Flood control project. Hindi lang sa flood control project ang may corruption. Sa lahat na proyekto ng gobyerno, merong corruption. So, meron silang purpose kung bakit sila naglilingkod sa ating bayan for personal gain. Magpayaman. Pero tayo dito sa loob ng church, sa ating mananampalataya, how is your serving to God? Is it for personal gain, para lang makinabang ka? Or for approval, no, para sikat ka? Or for His glory? Maraming beses yun na narinig sa akin. Noon, ayaw ko talaga magpastor. Dahil alam kong walang pera ang paglilingkod sa Panginoon. No? So, ano yung paglilingkod natin sa Panginoon? Para ba sa hapang sarili? Or para ikaw ay sikat? No? Or for His glory? Mayroong danger doon. The danger of wrong motives in serving oneself, people, or fear instead of God. Merong danger doon sa paglilingkod na mali yung motibo natin. Maari, we are serving for our oneself, no? Yung sarili lang natin, or para sa ibang tao, or naglilingkod tayo dahil sa takot. Pero ano sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 1? Sabi rito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. So it's a warning kasi mayroong danger. Kung ikaw ay nandiyan sa ministry, kung yung motibo mo, ay gusto ko, nandun ako sa praise and worship team para sikat, nandun sa harap, tumutugtog, kumakanta, na-appreciate yung aking galing. There is a danger. Or, meron naman reason, kaya ka nandyan, no? Hindi ka man nasa ministry, pero active ka sa church, every Sunday nandyan ka, for what reason? Maaari ikaw lang nakakaalam. So, meron pong warning sa atin. There's a danger of wrong motives. Sabi niya, kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Serving God is not about elevating ourselves, but magnifying His name. He must increase and we must decrease. Dapat sa ating paglilingkod ang Panginoon na maiangat at yung ating sarili ang maibaba. Pero alam nyo mga kapatid, pag tayo tapat na naglilingkod sa Panginoon, kusa kang itataas ng Panginoon. Kung alam nyo yung prayer of Jabez, no? Yung prayer of Jabez, ang panalangin niya hindi kayamanan kung hindi lumawak yung kanyang influence.
para maibahagi ang mabuting balita. Ako natutuwa sa Panginoon dahil hindi naman ako magaling. Pero unti-unti yung influence, no? Binibigay ng Panginoon. Ngayon, nandiyan na tayo sa city ng Quezon City. So, praying na yung influence ni pastor as a pastor ay ma-influensyahan natin yung mga nandiyan sa gobyerno. Kasi nilagay tayo ng Panginoon doon. May reason siya. And I hope na ako bilang inilagay ng Panginoon sa posisyon na yon, hindi ko iisipin yung sarili kong kapakanan. Kung hindi mailapit ang purpose ng Lord sa bawat mamamayan. Gamitin. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil buong Quezon City, nilagay ka doon mag-represent para sa religious sector. Di ba? So, napakabuti ng Panginoon. Kung ikaw naglilingkod na may katapatan, merong papakumbaba, itataas ka pa rin ng Panginoon. But when we serve God, dapat ang ating motives is to increase God and decrease ourselves. Huwag yung pabida-bida tayo. Parang Jollibee lang yun. Di ba? Bida-bida. Dapat yung paglilingkod mo sa Panginoon, nandun yung humbleness. Let God raise you. Hayaan mo ang Panginoon na siya ay magtaas sa'yo. Meron mga mananampalataya na pabida-bida. No? Parang feeling niya, napakagaling niya na. Ay pag yan ang feeling natin, wala nang mailalagay pa ang Panginoon sa'yo. Wala na maidadagdag. Magaling ka na eh. Di ba? Hindi ka na malalagyan. Parang isang baso yan eh. Puno ka na eh. Sa tingin mo puno ka na, hindi ka na madadagdagan. Okay? So ngayong umaga pag-aaralan natin the importance of serving God for His glory. Bakit mahalaga? Ano ba kahalagahan? 12 na ngayon. At late tayo nag-start. Pero huwag kayong mag-alala. Meron tayong lunch ngayon. Hindi lugaw. Hindi supas. Okay? So the importance of serving God for His glory, yun dapat maunawaan natin ngayong umaga. At ito yung third Sunday natin. Next Sunday ay yun yung appreciation day for the pastors. Sa amin ni Pastor Arnold. No? And I hope na na-appreciate nyo yung aming pagpapagal din sa next Sunday. Okay. Number 1, importance. The biblical mandate to serve God's glory. Dapat maunawaan natin na ito'y utos ng Panginoon. Yung, ano ba yung mandate sa atin? To serve God's glory. Hindi para sa iyo, kaya ka naglilingkod, para sa grupo mo, kung hindi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Number 1, reflecting God's nature. Yung paglilingkod para sa kaluwalhatian ng Panginoon ay pinapakita dito yung nature ng God. We bear His image and are called to display His character. Diba? We are created in God's image. Makita sa atin at maging sa ating character. So yung paglilingkod mo sa Panginoon, anuman yung pamamaraan ng paglilingkod mo sa Panginoon, dapat makita sa buhay mo ang Panginoon at yung sa pag-uugali mo. Eh kung ikaw nandiyan sa ministry at ikaw pasaway dahil parati kang late, eh parang pangit ang nakikita sa Panginoon. Hindi naman si Lord late eh. Di ba? Sabi sa Matthew 5:16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang iyong Amang nasa langit. So tayo gumagawa ng mabuti, hindi para tayo papurihan, kung hindi yung ating Panginoon. Dapat yung mindset natin, we're doing good either in the ministry or outside the ministry, hindi para tayo maging sikat, no? Hindi para magpasikat, hindi para maging bida-bida, kung hindi sa pamamagitan ng ginagawa nating kabutihan,
Wow! Ang bait talaga ni Lord. Binigyan siya ng talento na ganon. Yung glory, yung honor, balik parati sa Panginoon, hindi sa iyo. Di ba? Dapat yun yung makita sa atin according to Matthew 5:16. Pangalawa, the biblical mandate to serve God's glory is fulfilling our purpose. Alam mo ba yung purpose mo? Siguro ilan sa inyo dito, hindi nyo pa alam o hindi nyo pa natanong yung sarili nyo, bakit nga ba ako dinala ng Lord sa SBCF? Yung iba sa inyo, ginamit yung tupad para nakilala mo ang Panginoon. Natanong nyo ba yung sarili nyo? Kadami-dami ng dadaanan ng ibang church dyan eh. Bakit ka dinala dito sa SBCF? Or maari matagal ka na umaattend dito sa church, pero Zimbabwe ka pa rin. Simba, uwi. Simba, uwi. Ang tawag namin doon ng mga pastor, Zimbabwe. No? Pagkatapos ng pagmalapit na magko-closing prayer si pastor, parang sinisilihan na yung puwet. Gusto nang lumabas at umuwi. Walang time makipag-fellowship. Yan ba purpose sa'yo ni Lord? Ba't ka dinala sa SBCF? Dapat tanungin natin, ano ba yung purpose ni Lord? Nagagampanan ko ba yung purpose ni Lord sa buhay ko? Because the purpose for which you are created is to reflect and magnify God's glory. Yun yung purpose ni Lord eh. Di ba? Mapulpil ba? Napupulpil ba? Nagkakaroon bang katuparan ang plano ng Diyos sa buhay mo sa pagdalo sa gawain ng SBCF? Dito ka dinala ni Lord eh. Hindi doon sa CCF eh. Hindi ka sa GCF. Sa SBCF. Ngayon, ang tanong, nangyayari ba? Natutupad ba yung plano ng Lord sa'yo? Eh kung pagkatapos ng church, uwi ka na. Di bali, may lugaw naman doon sa labas. Kay Mang Boy na lang ako. Hindi ko type yung food nila, kaya sa labas ako kakain. Wala kang time makipag-fellowship sa kapatiran. So, hindi na pupulfill yung purpose ni Lord sa iyo. Bakit ka dinalaga sa SBCF? Dapat, mga kapatid, check yourself. Ako dinala ni Lord dito, hindi sa ibang church. Ano bang purpose? Para lang umupo? Para lang makinig? O may iba pang layunin si Lord sa buhay ko dito? Maging kabahagi ng ministeryo. Dahil biblical mandate is to serve God's glory. Pangatlo, eternal significance. Mayroong kahalagahan eternal, no? Only what is done for God's glory lasts. Lahat ng mga bagay, lahat na ginagawa natin, mawawala yan, magkukupas din yan. Pero yung ginawa mo para sa Panginoon, yun ang mananatili hanggang eternity. Huh? Anong sinasabi sa 2 Corinthians 4:17? Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Nakakaranas tayo ng kapighatian, no? Ngayon, pero sabi niya, bahagyang panandalian lang yan, sabi ni Apostle Paul. Kung ikaw nasa ministry, maraming challenges, yes, panandalian lang yan, kapatid. Pero yan ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Yung ginagawa natin dito sa mundo, merong eternal consequences yan. Anong sinasabi rito ni Charles Stad? No? Sabi niya, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Yung buhay natin, mawawala ito, lilipas ito. Pero sabi niya, only what's done for Christ will last. Yung ginawa mo para sa Panginoon, yan ang mananatili. Ang tanong, meron ka bang ginawa para sa Panginoon? Baka pagkatapos ng buhay mo dito sa sanlibutan, wala na rin. Saysay ang buhay mo because wala kang ginawa para kay Kristo. Ang ganda ng sabi niya, di ba?
only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Pangalawa, biblical example. Gusto ko kayo bigyan ng mga example. Sino-sino ba yung nandun sa Bible na naglingkod sa Panginoon for God's glory, hindi para sa kanilang sarili? Number one, pinili ko ay si Moses. Si Moses ay nilid niya yung Israel not for personal gain, but to glorify God. Paano mo nalaman yan, Pastor? Siyempre, nagbasa si Pastor ng Bible. Makikita yan sa Numbers 12, verse 7. But this is not true of my servant, sabi ng Lord, Moses. He is faithful in all my house. Ang Lord na nagsabi, tapat si Moses. Hindi yan para sa sarili niya. Yung ginawa niya. Nilid niya yung mga Israelites. Kung hindi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pangalawa na pinili ko ay si Paul, Apostle Paul. He suffered persecution to magnify Christ. Tayo, hindi pa nga tayo nakakaranas yata na kinutya dahil born again. Hindi ka pa pinahiya dahil ikaw ay tinatawag na born again. Si Pastor, naranasan ko yun, naalala niyo yung kwento ko. Pag papasok ako sa classroom, papalakpakan yung classmate ko, tutututu, the voice of truth. Kasi yung programa ng church namin, voice of truth. Yung Baptist Church doon sa Masbate. Nahiyang-hiya ako. Siyempre, halos gusto mong umiyak, binubuli ka. Pero binuli ako dahil kay Kristo. Alam nila na born again ako. Like Paul, he suffered all the persecution. Siya dati na pinapatay niya nga Kristiyano, persecute niya eh. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, wow, naranasan niya rin yung persecution because of Christ. Philippians chapter 1, verse 20-21, sabi niya, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. At ang sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Wow! Namuhay siya, nabuhay siya para kay Kristo, at yung kamatayan sa tingin ni Apostle Paul, ito ay, ano bang tubo na lang? Ano bang tawag doon sa Tagalog? Kung parang nagnegosyo ka, yung kita mo, no? Sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Jesus Christ, ito yung nakita ko rin sa buhay ni Kristo. He perfectly glorified the Father through obedience. Even si Jesus Christ. John 17 verse 4, I have brought you glory on earth by finishing the work you give me to do. Na kahit nga yung napako siya sa cross, pwede niya naman tanggihan yun eh. Pero hindi niya ginawa dahil sinunod niya ang kalooban ng God the Father. Sabi niya, I have brought you glory on earth by finishing the work you give me to do. What will happen if we serve for the wrong motives? Ano ba? Ano naman, Pastor, kung masama motibo ko, anong pakialam mo? Basta naglilingkod naman ako sa Panginoon, masama lang motibo ko, pansarili. Ano ba yung mga consequences? Tignan natin. The consequences of serving God with the wrong motive. Number 1, empty labor. Yung parang nagpapagod ka lang, hindi mo maramdaman, no? Yung kagalakan. Service without love or God-centeredness is meaningless. Kung hindi ang sentro ng paglilingkod mo ay ang Panginoon, walang silbi yun. Kahit nagpuyat ka, gigising ka ng alas 3, madaling araw, tapusin mo yung sermon. Kung hindi sentro ng mensahe mo ang Panginoon, walang silbi yun. Hindi mo maramdaman yung kagalakan.
Yun yung una maranasan mo pag naglilingkod ka na mali ang motibo mo. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbals. Alam niyo itong cymbals? Di ba? Pag ginanon mo lang siya mag-isa, nag-iingay lang eh. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Kahit na magaling siya mag-speak in tongues, kahit na pinakamagaling siya, kung walang pag-ibig, para lang siyang cymbals na nag-iingay. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries, meron siyang gift of prophecy, maunawaan niya yung mga kababalaghan at lahat na kaalaman and all the knowledge. And if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Kung ginagawa mo walang pag-ibig sa kapwa, walang pag-ibig sa Diyos, walang kwenta. Nagpapagod ka lang. Di ba? Nagpapagod ka lang. Empty labor. Yun ang consequences na maramdaman mo kung naglilingkod ka with wrong motives. Number 2, spiritual pride. Nakita ko dito sa buhay ni King Nebuchadnezzar, downfall for self-glorification. Ang yabang ni Nebuchadnezzar. Daniel chapter 4 verse 30 to 33, sinabi niya talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag dito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng karangalan at kapangyarihan. Yabang niya, di ba? Siya daw nagtatag ng Babylonia. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Haalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. At maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisip. No? So, nandun siya sa power, sobrang yabang niya, wakala niya walang katapusan yung kanyang kapangyarihan. Pero anong ginawa ng Panginoon? Inalis sa kanya. Inalis. Sa sobrang yabang natin minsan talaga, maglalagay din sa atin sa kapahamakan. Feeling natin, magaling na tayo. Hindi na kailangan ayoko na umatin sa D-group. Nag-grow naman ako, spiritually, nagbabasa ako, nagde-devotion ako. Pinapakita nun, pride. May pride ka. No? At titignan mo yung word na pride. Ano yung nandun sa gitna ng word na yon? Anong litra? I. Iniisip mo, magaling ka. Baka magaya ka kay Nebuchadnezzar. No? Pangatlo, na consequences of serving God with wrong motives is divine opposition. God resists the proud, but gave grace to the humble. Yung pag naglilingkod ka sa Panginoon dahil sa yabang, dahil sa magaling ka, tatandaan mo yan, mawawala ka sa ministry. Subok ko na yan. Marami na ditong dumaan sa praise and worship. Gusto nila, nagagalit sila kay pastor. Gusto nila, anniversary, doon sila sa harap na nakikita, nagtutugtog. Nasaan sila ngayon? Wala sila sa ministry. Inalis sila ni Lord. Yabang eh. No? Magaling siya, magaling ako eh. God resists the proud, but gave grace to the humble. James chapter 4 verse 6, sabi niya, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng higit pang pagpapala
Kat sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. No? Tignan mo katabi mo, sabi mo, ikaw ba yan? No? Kaya mahirap eh. Mahirap pag bida-bida ka parati. Di ba? Pag bida-bida ka, wala. Hanggang doon ka na lang. Pero lumipat ka ngayon sa iba. Saan ka na ngayon? Yeah? Tanda natin, yung yabang ay galit ang Panginoon dyan. So, yung application natin, bibilisan na ni Pastor. How to serve for God's glory today. Paano tayo maglilingkod? Alam na natin na yung pala, pag ako mali yung motibo ko sa paglilingkod sa Panginoon ay ibababa ako, mawawala ako sa ministry, maraming consequences pala. Ngayon, Pastor, paano naman ako maglingkod sa Panginoon na magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya, hindi sa akin? How to serve God for God's glory today? Number 1, gawin natin, application, examine your heart. Ikaw yung nakakalam, hindi si Pastor. Hindi alam ni Pastor kung ikaw yun. Yung nasa mensahe natin. It's between you and God. Examine your heart. What is your motive in serving God? Bakit ikaw naglilingkod sa Panginoon? Ano yung motibo mo? Bakit ka nag-church, nagsiserve sa Lord? Ano yung motibo mo? Examine your heart, number 1. What is your motives in serving God? Pangalawa, serve in hiddenness. Ano ibig sabihin ng hiddenness? Walang nakakaalam na ginagawa mong katapatan mo sa Panginoon. Di ba? Dati parati kong ina-appreciate yung mga usher. During weekdays, walang tao dito, pumupunta sila, naglilinis. Ano nangyari? Diba? Mabuti yung naglilingkod na kahit wala nakakita sa'yo. Tapat ka, ginagawa mo. No? Kung ikaw lang mag-isa, nagpipre ka pa ba? Nagdi-devotion ka ba? Diba? Kailangan yung paglilingkod natin kahit wala nakakita, nakatago man yan dahil ang Lord nakakita sa'yo. Colossians chapter 3 verse 23-24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi kay pastor, hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahan ninyong pagkakaluubang kayo ng Panginoon ang gantimpalang inilaan niya para sa inyo. When you serve in the ministry, huwag niyong isipin, pag nandyan lang si pastor, masipag ako eh. Mabibigyan ka naman ni Pastor Gantimpala yung notebook. Di ba? Yung jacket. Pero ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng gantimpala, nako, mananawa ka. Ha? Kung nagno-notice nyo yung church natin, how blessed we are. Grabe yung blessing eh. Kaliit ng church nito, pero wala na nga tayo makuhang magtutupad eh. Diba? Hindi lang pwede yung senior. Ipipila ko kayo sa AX. Huwag kayong mag-alala. Diba? Ang daming biyaya na dumarating sa atin. Ay, how much more kung lahat pa tayo tapat, naglilingkod. Di ba? Gagamitin ka ni Lord para i-bless yung ibang tao sa pamamagitan ng buhay mo. Dahil
Kung tayo naglilingkod na may katapatan, sabi ng Panginoon, sapagkat si Kristong Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Wow. And last, how to serve God's glory today. Worship through obedience. Surrender your gift, your time, your resources as an act of worship. Saan mo ginagamit yung regalo, yung binigay sa iyo na talento? Di ba? Sabi ko nga sa praise and worship team, paminsan-minsan bigyan nyo naman ng chance yung adult. Pakantahin. Di ba? Eh kaso pag binigyan mo ng slot para mag-special number, oo, pag isang linggo na lang, biglang aayaw. Kawawa naman sila Laika at saka si May. Natataranta sila na naman ang kakanta. Dahil inaayawan bigla. Saan mo ginagamit yung talento na binigay sa iyo ni Lord? Pang sarili mo lang? Hindi yan ang purpose ni Lord kung bakit niya binigay sa iyo. Yung oras mo, saan mo kinukonsume yan? Para lang lahat paghanap buhay? Sabi nga ng Biblia yung ibon hindi naghahanap buhay pero hindi nagugutom. Di ba? Hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Saan mo ginagamit yung time, your resources? Kaya sabi ko, yung mga nag-pay out, no? Ibalik nyo para kay Lord, yung para sa kay Lord. Marami pang darating sa inyo pagpapala. Si pastor nga, hindi nag-pay out, pero maraming dumarating na pagpapala. Kayo pa, kung kayo tapat, ibabalik at ibabalik ng Panginoon sa inyo yan. Huwag nyo pang hinayangan. Worship through obedience. Maging obedience tayo. Surrender your gifts. Binigyan ka ng talento, binigyan ka ng oras. Anong pipiliin mo? Binigyan ka ng buhay nga pero nakahiga ka dahil may karamdaman. Malusog ka tinatamad ka mag-church. Di ba? Punta sa D group nyo, tinatamad ka. Kung kunin sa'yo ni Lord ang oras na yan, yung kalakasan na yan, gamitin natin as act of worship. Ano man yung binigay sa atin ni Lord, gamitin natin bilang paglilingkod sa Kanya. Anong conclusion natin dito? Our service must give glory to God and not about elevating ourselves. Yung ating paglilingkod, tandaan natin mga kapatid, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi para sa ating sarili. Kung hindi, i-magnify yung Kanyang pangalan. And He must increase and we must decrease. Dapat maintindihan natin yun. Hayaan mo ang Panginoon ang siyang mag-aangat sa iyo. Ayaw mo sa gusto, iaangat ka ni Lord. Dahil siya yung binibigyan mo ng parangal. And last, reject self-centeredness and seek to glorify God in every area of your life. Unahin mo yung Panginoon, hindi yung sarili mo. Because God rewards those who serve Him faithfully. Uulitin ko lang. Huwag mong isipin yung sarili mo lang. Unahin mo parati mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa paglilingkod mo. Because God rewards those who serve Him faithfully. Gusto mo pagpalain ka ng Panginoon? Di ba? Lahat tayo gusto pagpalain ng Panginoon. Gusto mo nabigyan ka ng reward ng Lord? Ang sikreto is serve Him faithfully. Ano man yung binigay sa iyo ni Lord? Talento man yan, lakas, resources, ano man yung financial resources man yan, ano man bagay binigay sa iyo, gamitin mo sa kaluwalhatian ng Panginoon. And He will reward you because He is a faithful God. Tayo manalangin. Panginoon, salamat Lord for reminding us once again. Naunawaan namin Lord na dapat yung aming paglilingkod sa iyo ay kayo ang mabigyan ng kaluwalhatian, hindi yung aming sarili, Panginoon. Tulungan nyo kami, Lord, patawarin nyo kami kung kami ay naglilingkod sa iyo na merong ibang motibo against your purpose for our lives.
Dalangin namin, Panginoon, na kami maglilingkod na may katapatan at magbibigay ng glory sa iyo dahil ito ang paraan para lalo nyo kami pagpalain. Purihin ka, Panginoon. We ask this in Jesus' mighty name. Amen.